Masarap pakinggan yung amen. Hindi sabihin gising plus. So naunawa natin yung amen. Bakit meron tayong amen, no? Napakalagang doktrina yun na ating pinag-aralan kayo ng Sunday School. Meron akong kwento, mga kapatid. May isang mama na nagkwento sa kanyang karanasan sa gitna ng gubat. Nawala ito, gimino sa Bisaya pa. Naligaw siya sa gitna ng kagubatan at talagang hirap na hirap siyang lumabas kung paano siya makalabas mula doon sa gitnang sulok ng kagubatan ito. Ninenervous siya sapagkat inaabot na siya ng gabi. At alam niya maraming mababangis na hayop dahil nig niyang iba't ibang tunog o boses ng mga iba't ibang mga hayop sa kapaligiran. Kaya sabi niya, dahil sa tindi ng takot niya at sa tindi ng pagod niya, nagawa niyang manalangin sa Diyos. Nanalangin siya sa Diyos. At maya-maya, nagtanong yung isa sa mga kinintuhan niya, ang sabi, ano nangyari? Sinagot ka ba ng Diyos sa panalangin mo? Sabi niya, wala na, hindi na nakuha ng Diyos na sagutin yung panalangin ko. Kasi may tao nang dumating sa akin. Siya yung nagturo sa akin paano lumabas sa kagubatan yun. Maraming bulag sa pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Marahil tayo din, nabubulagan tayo sa mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa atin sapagkat hindi natin nakikita na ito ay gawa sa atin. Tulad na lamang ng mga tao, gumigising sa umaga upang makita at masilayan ang pagsikat ng araw. Marinig ang huni ng mga ibon na napakatamis. Makita ang mga bulaklak na namumukadkad sa kanyang kagandahan. Pero mga unthankful. Walang pagpapasalamat sa biyaheng ito. Bagkus, punong-puno ng reklamo. Reklamo sa pagkain, ganito na lamang, palagi. Reklamo sa trabaho, ang hirap. Reklamo sa hirap ng kalagayan ng buhay. Reklamo sa kakapusan. Hindi na naiisip na may mga tao dyan sa bumaghapon hindi nasasayaran ng pagkain ng kanilang mga labi. At mayroong maraming tao dyan na isang taon na nagharap ng trabaho, hindi makatagpo ng trabaho. At siya, nagreklamo sa kanyang sweldo, nagreklamo sa oras. Kinakapos pa rin daw. Kapos pa rin kami. Pero hindi niya namamasdat na mamalayan na malaking gastos niya pagdating sa entertainment ng kanyang sarili. Tulad lamang halimbawa ng cellphones. Ang cellphones ngayon na mga magagandang klase na maraming mga kung ano nung mga rekotetos na sa loob ng cellphones ito nagkakalaga ng 10,000, 12,000, 18,000. Bibili ng ganong cellphones pagkatapos gagamitin lang pala sa call and text. Kaya hindi alam gamitin yung mga nasa loob. At kapag nagsawa at may pera, bumibili ng cellphone ganong halaga 3 times sa isang taon. Halos 1,000 ang ginagastos at reklamo ng reklamo. Hindi nakikita ang biyaya ng Diyos. Lahat tayo pinagpapala ng Diyos. Unbelievers and believers, lalo na, particular sa believers, pinagpapala tayo ng Diyos. Kaya wala nang pinakamalaga na tungkulin at gawin natin ay kung paano tayo tumugon sa mga pagpapala ng Diyos. At ito ang nais ituro sa atin ng Panginoon. Sa isang halimbawang kasaysayan sa banal na kasulatan kung paano tayong tumugon sa mga pagpapala ng Diyos na ating natatanggap araw-araw. Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Lucas, chapter 17. At ito ay isang familiar narrative or kwento or text tungkol sa 10 itongi. Basahin natin verses 11 to 19.
At ito, tuturuan tayo ng Panginoon paano tumugon sa mga pagpapala ng Diyos na ating natatanggap. Verse 11. Habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking kitongin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari. Habang sila'y umalis, sila ay naging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya'y bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat sa Kanya. Siya'y isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Wala bang natagpuan bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? At sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Dito po sa 10 kitongin, makikita natin kung anong dapat nating gawing tugon sa pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Bago lahat, tayo muna'y manalangin. O Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kailanman hindi niyo nakakaligtaan pagpalain kami ng lahat ng aming pangangailangan, ng aming hininga, ng aming lakas, ng aming kaisipan, ng aming bahay, ng aming pamilya, ng aming kalusugan. Lahat, Panginoon, ay nagmumula sa inyo. Maging ang pinakasimula ng hininga namin sa aming buhay. Nawa, turuan niyo kami paano tumugon sa iyong kabutihan sa pamamagitan ng paglalarawan mo sa buhay ng 10 kitongin ito upang mabigyan ka namin ng kapurihan at kami lumago naman sa iyong pananampalataya sa amin. Maraming salamat po kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Mayroon tayong 4 na tugon sa pagdating ng mga pagpapalang binibigay sa atin ng Diyos. Una, samahan niyo akong tignan. Tignan ang ating mga sarili sa buhay ng 10 kitongin ito. Na una nilang ginawa sa paglapit sa Diyos, inamin nilang sila'y marumi sa harap ng Diyos. Tignan natin ang ating sarili. Tulad ng mga kitongin, marumi tayo sa harapan ng Diyos at hindi tayo karapat-dapat sa anumang pagpapala na ating tinatanggap. Yun ang una natin dapat gawin. Sa Biblia, ang ketong ay ang pinakagrabe at pinakakalunus-lunod na kakapandiring sakit. At dito ay kinumpara ang kasalanan na ating taglay. Sapagat ang kasalanan taglay natin ay isang grabe, matindi, kalunus-lunus, at ito ay nakakadiring bagay, kasalanan. Katulad ng ketong. Kaya sa panahon ito ng ating Panginoon, at sa lumang tipan, ang mga taong may ketong ay tinuturing silang isinumpan ng Diyos dahil sa kanilang kalagayan. Na nais ng Biblia na makita natin ang ating mga sarili sa katayuan ng mga ketongin ito. Yun ang nais ng Panginoon sa atin upang makita natin ang kabutihan ng Diyos. Tayo ay katulad ng may ketong. Ang puso natin ay marumi. Ang puso natin ay manggaraya. Ang puso natin ay mapagmataas. Jeremiah 17:9. Wala nang pinakamandarayang bagay sa tao ang kanyang puso. Punong-puno ng ketong.
Christians or non-Christians, mandaraya, mapagbataas, mayabang, hambog sa harapan ng Diyos. Higit pa sa literal na sakit na ketong. Kaya ang ketong ay nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos. At hindi lamang sa Diyos na nahihiwalay ang taong may ketong, kundi sa kapwa-tao nahihiwalay. Sapat ang mga ketongin ito, lumalayo sila sa kapwa-tao nila sapagkat sila ay kinasusuklaman at isinusumpa. Ngunit sa mga mapagbataas na tao, hindi nila makita ang kanilang sarili na ganito ang kanilang kalagayan. Iginigit na nila na sila ay mabubuting tao, mabait sila. Sila naman ay reliyoso, mapanalanginin, sumasamba sa Diyos. O di kaya sinasabi, pag nagkamali, tao lang kami. Ganitong ugali ng mga Pariseo, mga self-righteous, kaya hindi nila matanggap si Kristo bilang kanilang tagapagligtas, sapagkat they're so proud. Masyadong mayabang sila, meron silang alam na kaligtasang paraan. Kaya sa ang magtiwala ng libusan, magpakababa, at tumingin kay Kristo na kanyang kayamanan para sa kanyang kaligtasan. Yan ang dapat natin gawin. Aminin natin na tayo ay mga marumi sa Panginoon. Ganyan ang lukewarm church sa Revelation chapter 3. Lukewarm church, ibig sabihin tumutukoy sa mga Kristiyano, mga mananampalataya. Ang lukewarm church na ito sa Laodicea, sila ay yumayaman, mga miyembro yumayaman, at nagpapakayaman, hindi na nila kailangan anumang bagay sa Diyos, sapagkat meron sila. Pero sabi ng Panginoon, isusuka ko kayo. Masyadong proud sa kanilang sarili. Pero, ang ipinapakita rito sa atin ng Panginoon, yung ginawa ng mga ketongin, sila ay lumapit na isang marumi sa harapan ng Diyos. At ang sabi sa verse 13, sila ay nagsisisigaw at nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Bakit? Inaamin nilang sila ay marumi. At ito ang nagtulak sa kanila. Ito ang hindi makapagpigil sa kanilang lumapit sa Panginoon na may kababaang aminin sila ay isang marumi. At ganun din ang dapat natin gawin. Ngayon naman, sa ikalawang pagkakataon, gawin natin lahat tulad ng ginawa ng 10 kitongin ito na sila'y tumawag kay Jesus para kahabagan. Una sila'y marumi sa harapan ng Diyos. Inamin na yun. Ngayon naman sila'y tumawag kay Jesus para kahabagan. Kailangan natin yun. Sabihin natin, Kristiyano na tayo, pinagpapala na tayo, mayaman na tayo, pero kailangan mo pa rin ang kahabagan ng Diyos. Alam niyo, sa mga kitongin, kadalasang sinisira ng ketong ang vocal cords ng mga lepros. Kaya nga, garalgal ang kanilang boses dahil binubutas, kinakain. Hindi nila naramdaman yun. Na kinakain na yung kanilang lalamunan. Yung kanilang ilong nauubos na, ang kanilang mata nauubos na, ang kanilang tenga, hindi nila maramdaman dahil ganun ang karamdamang ketong, manhid ang buong katawan mo. Kaya nga kapag sila nakatapak ng apoy, hindi na alam na susunog ng kanilang katawan. Ganun din tayo. Bilang mga kasalanan, may ketong tayo ng kasalanan, kaya alam natin masamang ginagawa natin, masamang pisong ginagawa natin, nakakasira tayo sa ating kapwa, hindi natin nadadama, wala tayong guilt. Kaya dyan inilarawan ng Diyos ang kasalanan. Ketong. Sila ang kanilang vocal cords, pero yung pagkasira ng vocal cords ng 10 kitong ito, hindi nagpapigil para tumawag sa Panginoon at humingi ng tulong. Ang sabi sa verse 13, sila ay nagsisisigaw. Gaano kalakas yung sigaw nilang gumagaralgal na halos hangin ang lumalabas sa kanilang bibig. Pero sumisigaw. At sila ay humingi ng kahabagan. Kilala nilang Panginoon. Tinawag nilang Panginoon, Jesus!
At hindi lamang ni Jesus, kundi tinawag siyang Panginoon. Ito mga kitongin ito, tinawag nila, kilala nilang pangalan na Jesus, at kilala nilang na Jesus ay Panginoon. Inilagay lang nila sa tamang posisyon ang Panginoon sa kanilang buhay, at dapat tayo din bilang mananampalataya ilagay natin sa tamang pedestal ang pangalan ng Panginoon. Kung siya ang ating Panginoon, siya ang ating dapat sundin. Kung siya ang ating Panginoon, siya ang dapat natin sambahin. Yan ang itinuturo dito sa atin. Kilalanin natin si Jesus Christ as Lord and Master of our life. At anong ginawa nila? Nagsisigaw sila at ang sabi, maawa ka sa amin. Nagmamakaawa ang mga kitongin ito. Jesus, Master, have mercy on us. Sapagkat kung wala ang mercy ng Panginoon, wala pong matatanggap ang mga kitongin ito. Mercy and grace ay pawang pabor ng Diyos. Ang grace, tinatanggap natin ang hindi karapat-dapat sa atin. Ano yun? Forgiveness and salvation. Hindi tayo karapat-dapat doon. Pero ang mercy, tinatanggap natin yung anumang dapat para sa atin. Ang dapat para sa atin, impyerno. Pero tinanggap natin ang sa mercy, ipagtanggap ng deserving sa atin dahil kay Kristo. Ito ay kahabagan. At ang sigaw dito, maawa ka sa amin. Ang ibig sabihin, we are leprous. Kami ay mga kitongin. At hindi sinabi kami mabubuting kitongin. Inaamin nila, maawa ka sa amin. At dahil sa kanilang kapakababaan, maawa ka sa amin, inaamin nilang sila'y marumi, sila ay kalunis-luno sa kalagayan, sila'y walang pag-asa, ang tanging paraan lamang nila na sila'y matulungan ay lumapit kay Kristo. At itong dapat nating makita, ito lamang ang tanging paraan para makalapit kay Kristo, na aminin natin tayo'y marumi at kailangan natin ng habag ng Diyos. Yun ang magdadrive sa atin para tayo lumapit sa Panginoon. Sapagkat hanggat mataas ang tingin natin sa ating sarili, yun naga. Malalapit sa ating Panginoon, meron kang ibang inasahan. Meron kang ibang paraan. Alam nilang hindi sila karapat-dapat. Sila'y maruming. Pero umapila sila sa kahabagan ng Diyos. Umapila sila. Have mercy on us. Yung salitang mercy, mga kapatid, ito'y batay sa kanilang paniniwala at aral sa lumang tipan. Kahabagan. Alam niyo, ang mga Hebreo, ang mga Israelita, sumasamba sila sa Diyos sa tinatawag na tabernacle. At ang tabernacle na hati sa dalawa, the holy place and the holy of holies. At pagkatapos, yung mga pari, sila ngayon ang naglilinis ng kanilang sarili, sila nagpapatay ng mga hayop, at pumapasok sila sa holy place para idulog ang kasalanan ng bayan. At ginagawan ito once a year, ito yung tinatawag na the year of atonement, yung pagtatabo ng kasalanan. At para matabunan ng kasalanan, yung buong bayan ng Israel, ang high priest papasok doon sa Holy of Holies. Yung pinaka-kabanal-banalang lugar. At doon, ando din yung arka, kung tawagin yan, the Ark of the Covenant, na ibabaw nito ay tinatawag the mercy seat of God. Ang trono ng kahabagan. At doon iwiwisik yung dugo bilang pagtatabon sa kasalanan ng buong Israel. At itong picture ng mga larawang ito sa isipan ng mga kitongin ito, because they are Jews, have mercy on us. Ang sabihin, tabunan mo ang aming kasalanan, ang aming karumihan. Ibig sabihin, sila'y nagpapakababang maigi, nalulubod ang Diyos sa mga mapagpakumbaba.
Pero sa mga mapagmataas sa sarili, hindi nalulugod ang Diyos. God hates the proud, but He gives grace to the humble. At ito ang dapat nating tularan na ipinapakita ng Panginoon. Ketongin sila, pero inamin na lang sila ay marumi. At ang kanilang karumihan, yun na nag-drive sa kanila na magtiwala kay Kristo sapagkat sila ay umaapila doon sa mercy, sa kahabagan lamang ng Diyos. At ikatlo, na dapat nating tularan sa mga ketongin ito, tularan natin sila na may masunuring pananampalataya. Obedient faith. Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Ang sabi dito sa verse 14, nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari. Kaiba ang pagpapagaling ng Panginoon dito kaysa roon sa ginawa niyang pagpapagaling sa Luke chapter 5 verse 13 sa isang ketongin. Doon sa Luke chapter 5 verse 13, pinagaling mo na ng Panginoon ang leprot, ang ketong, bago niya sinabihang magpakita ka sa pari para mapatunayan ikaw nga ay isang magaling na. Pero dito, kaiba. Pumunta mo na kayo sa pari, magpakita mo na kayo sa pari, at saka naman pinagaling ng Panginoon. Ang klase ito. Sa akin parang pumasok dito yung sa observation ko sa text nito. Based doon sa ginawa ni Prophet Elisha kay Naaman. Na si Naaman isang ketongin din, isang general sa kaaway ng Israel, pero humingi ng tulong sa Prophet of Israel. Kaya ni Elisha na pagalingin sa ketong itong si Naaman, pero ang ginawa ni Elisha, at hindi pa nagpunta si Elisha mismong sa harapan niya, nagsugulong siya ng alipin. At ang sabi ni Prophet Elisha, lumubog ka sa Jordan ng 7 beses. Now, Jordan sa time na yun, marumi. Lahat ng dumi ng baka, ng tupa na pinapainom doon, nagkalat kay malapot ang tubig na yun ng Jordan. Ewan ko ano yung ba yung Jordan na yun, o lugar na yun sa Jordan, na pinagbabautismuhan ni John the Baptist sa mga convert. Hindi ko alam. Pero, during those times, ang context noong ilog na ito ay marumi. Kaya ang sabi ni Naaman, ha! Sa ilog Jordan! Wala bang ibang malinis at tubig dyan, ang ilog dyan? Andyan ang ilog Parpar! Na ang ilog Parpar ay mga kristal yung tubig. Iyak doon ako nilinis! Pero may isang katulong si Naaman, sabi, kung uutusan kang pumatay ng 1,000 kaaway, gagawin mo, di ba? Ano naman? Ito pa kaya, lulubog ka lang doon sa malapot na tubig. Hindi mo gagawin. Walang makita si Naaman na paalit ang gumaling doon. Ang alam niya, sundin lang yung utos ni Elisha. Isa, sabi ng mga tao niya, isa, lubog! Dalawa! 5 na lang po! Sabit-sabit niya mga Ameriko. Nakakainom na. Isa. Pang-amin! Isa na lang po! Bigat na taga si Naaman. Pero sinunod niya. Ang nangyari? Pag-ahon niya, malakutis sanggol ang kanyang skin. Talo pa yung RITM. Subukan mo kaya malubog. At dito, isang pungkitong papupuntahin sa pari para sabihin magaling ka na, wala kang nangyayari. Sabi mo, ano ito? Wala man tayo makita nagreklamo ito, nagtanungan, mayroong debate yung 10 ito. Pero alam natin, mayroon ito. Kasabihin ni Elisha, ano to, kalokohan? Sino maniniwala sa ating pari na tayo magaling, dito mo, hirap-hirap ako maglakad? Ano nangyari yan?
Pero sabi nito, hindi. Sinabi ng Jesus Christ, wala namang mawawala sa atin kung gagawin natin eh. Sige, lakad sila. Meron silang kapitan silang. Pero habang lumalakad sila, luminis yung kagbala. Ang lakad mo pala. Anong nangyari sa kanila? Naglundagan, nagsayawan, naghiyawan. Tuwang-tuwa ang 10 ito dahil nangyari ang kagalingan. Sa makatwid, yung pagsugo ng Panginoon sa kanila na walang ebidensya ng kagalingan, yun ay test of faith. Minsan ganyan tayo eh. Sinusugo tayo ng Panginoon, gawin mo yan, pero wala kang makitang ebidensya na yun nga ang mangyari. Pero kailangan sundin natin ang salita ng Diyos. Tulad kay Pedro. Sabi ni Pedro ng mga isla, sinabi, Panginoon, magdamag kaming nangisagan. Wala kaming nahuli ngayon, papunta mo ko sa gitna, tanghaling tapat. Sino bang isla namang siraan ng ulo pupunta ro sa lampas? Pero dahil sinabi mo, sabi ni Pedro, dahil sa sinabi mo, look sa tutay, gagawin ko. Ginawa niya, nagpagitna sila doon. Sa karagatan, kitang-kita yung bato na natin. Walang isla. Pero ihulog yung may lambat, nag-aagawa pa, nagtutulak pa yung mga isla para makapasok sa lambat. At pare-pareho ang sukat. Pagsubok ng ating panumpalataya, minsan, we have to sacrifice just for the sake of obedience. Minsan ayaw natin sumunod pag wala tayong nakitang ebidensya. Pero yun ang kailangan ng Diyos sa atin na gawin natin. Now, bagamat itong 10 pitong ito, sila'y lumalarawan sa biyayang kaligtasan. Pero isa lang ang totoong naligtas, ang kaluluwa. Isa lang. Why? Lahat sila tumanggap ng biyaya. Sinabi sa Romans 10:13, lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tatanggap sila ng pagpapala. Lahat. Yung siyang nito natanggap nila yung gusto nila, kahilingan. Naggundagan sila. Tuwa silang humahayo. Taglay nilang kagandahan ng kanilang balat. Muli nilang mga kasama ang kanilang pamilya. Yayakapin sila ng kanilang mga anak. Tumanggap sila ng pagpapala. Anong best mga kapatid? Maaaring tumanggap ka ng pagpapala because of your prayer. That's possible. Pero kung hanggang doon ka lang, hindi mo matanggap yung totoong pagpapala na mismong kaloob ng Panginoon. Na nais, yung need mo, maaaring natanggap yung wants, but the need, kailangan mong bumalik sa Panginoon. Isa lang ang bumalik sa Panginoon. At nung bumalik itong isang ito, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sa verse 19, ano sabi ng Panginoon? At sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo, pinagaling ka sa iyong pananampalataya. Context. May kitang pa ba yung taon ito nung bumalik kay Kristo? Wala na, pinagaling siya. Pero ano yung sinabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya niyo? Ibang context niyo, tumutuko yun sa kanyang kaluluwa. Dahil ang magliligtas sa atin, ang instrumentong gawa ng Diyos sa kaligtasan ng kaluluwa ay pananampalataya. Kaya iba ito. Bagamat yung siyam na yun ay larawan ng salvation by grace, pero totoo lang, isa lang ang nakaligtas. Hindi natin ang sabi lahat ng narito ay ligtas. Alam ng Panginoon kung sino may hawak ng totoong kaligtasan. Hindi nakukuha sa dami ng mga dumagalaw. Hindi nakukuha sa dami ng mga members o yaman ng iglesia ang kaligtasan. Napakatay lamang ito sa pananampalataya kay Kristo. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya, ibig sabihin. At silang dito, sabi dito, kung may pananampalataya, masunurin tayo sa utos ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan, sampahin niyo ako,
sambahin natin kahit walang pagpapala, kahit walang kagalingan ng ating mga karamdaman, kahit naghihingalo na tayo sa ating pagsamba dahil wala nang inaasar natin tayo gagaling sa magitan ng pagsamba. Hindi yan ang dapat natin tignan. Kundi tignan natin ano yung iniutos ng Panginoon sa atin. Gaano katibay ang ating panampalataya na siya'y sambahin sa kabila ng ating problema. Wala lang pamasahe, walang panggasolina, hindi sasamba. Hindi yan ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos ay ang iyong masunuring pananampalataya. Subalit, pang-apat, itularan natin ang ginawa ng isang kitongin ito nung siya ay bumalik sa Panginoon. Ano? Sumamba kay Jesus nang may pagkasalamat. Diyan natin makikilala ang totoong mayroong tamang relasyon sa Panginoon. Masaya, nagagawa. Hindi niya inintindi kung ano yung nasa likuran niya. Ang kanyang alam ay siya'y may pagmamahal, may kasabikan, magpakita ng kanyang pasasalamat sa pamagitan ng kanyang pagsamba. Sino nasabi rito? Verse 15. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na hindi siya kontento rin eh. Hindi siya kontento. Di ba ganun din kayo? Ganun tayo ng araw eh. Nung makilala natin ang Panginoon, nakalam tayo ng katotohanan, nag-iba ang ating isipan, nag-iba ang ating pagmamahal, nag-iba ang ating hangarin. Natututo tayong sumasamba sa Kanya linggo-linggo. Natututo tayong umatin ng mga Bible study, kahit mayroon pa tayong sinakain nila, nakitulog pa yung sinaing iniiwan. Dahil iba na yung pagmamahal. Hindi ka kontento na nakilala mo lang si Kristo. Hindi ito ang tawag, hindi kontento na gumaling lamang siya sa kanyang ketong. Kailangan niyang bumalik, kailangan niya magpuri, kailangan niya magpasalamat, kailangan niya sumamba sa Panginoon na nag-uutos sa kanya. At siya'y gumaling. At sabi tayo siya'y bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Ngayon ang kanyang tinig hindi na hoarse, hindi na magaspang, kundi buong ang tinig niya. Kapag natin pinupuri ang Diyos ng buong tinig natin, umawi tayo ng buong lakas. Sabi nga ni Pastor Steve, gamitin yung baga ninyo na magpuri sa Diyos dahil alam niyong kayo ay pinagpala ng Diyos. Kaya sa verse 16, siya nagpatira pa sa pala ni Jesus. Nagpasalamat sa Kanya. At siya isang Samaritano. Isa siyang Samaritano. Ano ito sabihin mo? Pero mo, sa 10 kitongin yun, may naliligaw pa lang Samaritano. Pero yung siyang na Hudyo, hindi pumalik. Kundi ang Samaritano. Ito sabihin mo. Ito sabihin, bukas ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan sa kaninumang tao. Pinili ka man o hindi. Wala akong pakialam kung hindi ka pinili. Sapagkat sino nakakalansabi dito pinili tayo ba sa? Ang alam natin dito, bukas ang tanad at kamay ng Diyos sa mga taong bumabalik sa Kanya at magpapasalamat, magpuri, magpatira pa dahil sa ginawa sa Kanyang kabutihan. Open ang Diyos dyan. At ang papuri niya ito, sabi sa verse 15, malakas na papuri with a loud voice. Hindi na iyang umawit. Hindi na iyang magsabi ng Amen. Hindi na iyang magsabi, praise God, sa biyaya ng Panginoon. Pinuri niyang Diyos twice. Verse 15 and verse 18, dalawang beses binanggit. Nang pinuri niya ang Diyos. Nasa paanan siya ni Jesus ngayon. Dati napakalayo niya kay Kristo. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, siyang dating walang Diyos, siyang dating walang Panginoon, nilapit siya sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya tayo nakakatawag ng Abba Father because Christ's Spirit dwells in us. Dahil kay Kristo. Alam niyo minsan yung pasasalamat, magaan lang sa atin eh. Sinasabi, thank you ha. Salamat ha. Pero dapat ang pasalamat natin may bigat. May weight.
Tulad ng pasasalamat lang sa Africa. Sa Africa, ano lang kaugalian ganito? Kapag ka isang tao ay natulungan ng kapwa-tao niya, yung tao na tulungan yun, yuyukod yun sa harapan ng taong kanyang pinagkakautangan ng loob. At hindi lang basta lumuyukod, sinasayad ang kanyang noo doon sa lupa. Isang nakakahiyang tignan sa maraming tao. Kung sa gitna ng kasada niyang ginawa, andun nakatayo ang taong pinagkakautangan ng loob. Gagawin niyang ang kanyang noo ay sasayad sa lupa bilang pagtanaw ng kasalamat sa taong yun. At hindi siya tatayo, hindi siya titingin sa taong yun hanggat hindi siya inakay ng taong tumulong sa kanya. At sabihin, walang anuman. At sa kabilang banda rin ng Africa, ang isang taong nabigyan ng pabor ng kapwa niya tao, siya'y pupunta nun sa bahay, umagang-umaga pa lamang sa bahay ng taong kanyang pinagkakautangan, at siya'y upo doon sa lupa, ano man ang kalagayan sa harapan ng bahay nun, marumi man, may tubig man, upo siya. At mananatili siya roon, 1, 2, 3 araw, hanggat hindi siya nilalabas ng taong kanyang pinagkakautangan ng loob, at sabihin, walang anuman, hindi siya alis. Ganun katindi ang bigat ng pagpapasalamat. Ganun katindi ang pagpapakita ng buong pagpapasalamat. Ganito ang ginawa ng pitong ito. Sumambal nagpatirama, sumigaw ang papuri sa Panginoon upang ipakita niya kung gaano siya nagpapasalamat sa Diyos. At ito ang hinahanap ng Panginoon dito sa ating kabuhayan hanggang ngayon. Maaari pa rin na natin naiwanan ng mga bagay sa ating bahay, sa ating kapaligiran para lang tayo tumuhay Kristo at magpasalamat sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Kanya. Tignan ang sabi ng Panginoon, nahanap niya ganitong klaseng pasalamat. Verse 17. Ang sabi, at nagtanong si Jesus, hindi ba 10? Hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang siyam? Hinahanap ng Diyos yung bigat taong puso nating pasasalamat sa Kanya. At saan natin papakita ito? Saan? Sa ating pagsamba. Sa ating pag-amen. Amen. Sa Kanyang mga mensahe, sa mga awit, binibigay natin, Amen, Lord. Praise God. Amen. At ang sabi sa Hebrews chapter 13, verse 15 to 6, imperfect tense ang ginamit doon. Mag-alay kayo ng sakripisyo ng papuri sa Diyos. Walang tigil. Walang kapaguran. Walang katamaran. Mag-alay tayo ng pasasalamat. Si John Wesley, mga kapatid, siya yung nagtatag ng Methodist Church. Tinawag siyang Methodist dahil walang nag-ordain sa kanya at walang nag-baptize sa kanya. Dahil kaibang kanyang paniniwala sa mga Kristiyanong nagahari noon. Kasi noon, usang denomination, ayaw ni John Wesley lang ganon. Kaya binaptize sa sarili niya. At in-ordain niya sarili niya. Kaya nga sinawag siyang Methodist ka. Kasi sarili niya ito. Pero he's a man of God. Kahit nasabihin natin Arminian siya. Magkaibigan sila ni Whitefield na isang Puritan. Isang araw sa isang crusade na kanyang ginagapan ng crusade na walang microphone. Pero 20,000 tao ang nakikinig. Paano niya maabot yung dulo ng kanyang boses by the grace of God? Alam natin si John Wesley, hindi tumigil yan sa kaka-preach hanggang sa dulo ng kanyang kamatayan. Hindi humihiwala yung kanyang mga parishioner niya noong gabi na siya po'y may sakit. At ayaw umalis, gabi na, sabi ni John Wesley, okay, magtitilig ako ng kandila. Pag maubos yung kandila niyan, titigil na ako sa pag-preach. Sumaayon mga tao, sige, preach siya ng preach. Nung maubos ang kandila, humigas John Wesley, patay. Sa kanyang crusade,
Sa dami-dami ng tao umaten, isa lang napansin niya, isang tao. Tuwa-tuwa, maligayang yung taong yun. Medyo marumi ang kanyang baro. Sabi niya, magtataka siya. Bakit masaya ito? Itong taong ito. Tuwa-tuwa at lagi nagpapasalamat. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Because of the message, marahil. Oo, sa message. Pero tinanong talaga ni John Wesley. Sabi niya, brother, ano ang dahilan bakit ka natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos? Itinanong ko yung mga tao dyan, isa lang ang baro mo, at sa maghapong ito, hindi nasayaran ng pagkain, ni tubig ba ng iyong labi? Ang sabi ng tao ito, puno ako ng kagalakan sa Panginoon, pasasalamat sapagkat binigyan niya ako ng pagkatao, binigyan niya ako ng katawan, binigyan niya ako ng puso para magmahal sa Kanya at para maglingkod sa Kanya. Ay ba? May bigat ang pasasalamat ng taong tumatanaw ng totoo sa dakilang ginawa ng Diyos sa Kanya. Ikaw, kayo, paano niyo pinapakita ang pagtugon ninyo sa pagpapalang tinanggap mula sa Diyos? Ano attitude? Ano ugali? Makita natin ang mga limbawang itinuturo ng Panginoon sa 10 pitongin ito. Lalo na sa 1 pitongin na nagkaroon talaga ng totoong kaligtasan. Tayo na marami. So, Panginoon, kulang po ang aming mga labi, kulang ang aming lakas upang pasalamatan ka. Purihin ka, sambahin ka. Ginawa mo sa amin, Panginoon. Napakabuti ninyo sapagkat mula sa aming pagmamataas, mula sa aming kasalanan, napakahaba ng iyong pasensya upang kami ay iyong baguhin. Upang kami ay iyong imulat sa katotohanan. Lord, ang iyong pag-ibig ay wagas. Tapat na pag-ibig. Sa kabila ng aming mga pagkakamali, sa aming mga pagmamataas, Lord, hindi ka nagbabago sa iyong katapatan. Napakabuti ninyo, Lord. At wala kaming may dahilan sa inyo na ibalik ang totoong mabigat, kung pusong pagkasalamat sa inyo sa ginawa ninyo sa amin. Lord, Lord, matuto kaming magpasalamat sa inyo. Matuto kaming tumanaw sa inyo ng kabutihan, magpatinapa ng bunggaba, nakakahiyamang Panginoon. Ibuhin namin sapagkat kayo ang karapat-dapat mabigyan ng papuri at pasasalamat sa aming buong buhay. O Lord, naway maging kahihiyan namin ang halimbawa ng mga pitongin ito. Pagkamat sila ay marurumi, lumapit sa inyo at umamin na kailangan nila ng kahabagan mula sa inyo. No, kailangan namin ito sa araw-araw. Tulungan niyo kami. In Jesus' name. Amen.